good day, magandang araw. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, ang propagation ko o pagtatanim ng aking red banana. 120 bili ko, na mabili ko bukod sa mother plant, may 3 babies siya. Kaya ngayon, isi-separate ko yung tatlo niyang baby. Makikita ko rin sa inyo na ang red banana na ito ay may mga bulate. Buti na lang, kaya pala siya nalulungkot para siyang nagda-dry. May nakita akong mga bulate nung i-open ko siya. Sa marami, ang mga bulate daw nakaka-help sa halaman. Pero sa akin hindi. Sa akin kasi, ang feeling ko, yan ang bulate oh. Ang feeling ko, pinapatay nila. Basta nalungkot na ang mga halaman ko, meron silang something. At alam ko, mga worms yun. Kaya ang ginagawa ko, niriripat ko agad ang mga parang namamatay kong halaman. Eto, oo, ang dami niyang bulate doon sa kanyang original pot. Inalis ko yung original niyan lupa para palitan ko ng bago. Ayan o, kinat ko na yung mga babies. 3 bali yung nakuha ko. Pinaghiwa-walay ko. Itatanim ko sa separated na pot nila. Gustong gusto ko ang mga saging. Alam nyo ba kung bakit? Ang mga saging kasi nagre-represent din ng good luck. Kumbaga, nagbibigay din sila ng positive energy. Ang daming bulate o nakuha ko. Yan ikan mamatay o brown na ang ugat niya. Tapos, nagbibigay sila ng good luck talaga. Swerte sila sa bahay. Sa harap ng bahay natin, magandang ilagay. Hinugasan kong mabuti yung halaman. Tinanggal ko, tapos kinat ko. Nilagyan ko siya ng cinnamon powder para at least madaling mabahaw yung sugat niya. Once na mag-cut kayo ng halaman at mayroon siyang sugat, lagyan niyo ng cinnamon powder para kumbaga sa sugat, madali silang maghihil. Ang cinnamon powder, pwede rin yung gamitin sa mga orchids. Kung makat nyo, mag-transplant kayo ng orchids, lagyan nyo kaagad yung pinagputulan nyo para mabilis silang mag-heal at hindi mapasok ng infection. Ayan sila, nung malagyan ko lahat ng cinnamon, nakaprepare na ang aking mga pot para at least ilalagay ko na lang. Yan ang mga pot. Kailangan maganda ang drainage ng mga pot nyo. Kasi ang mga saging, matubig, ayaw nila nang nag-i-stack ng tubig, mabubulok ang ugat nila. May butas yung mga pot natin. Kailangan lagyan natin ng filter. Ang nilagay ko para hindi maubos yung lupa, ito yung balat ng rambutan at saka yung peanut. Yan, nilagyan ko na siya ng lupa after na malagyan ko ng filter, mixed garden soil, tapos rice hull na sunog at yung fresh pero dry siya. After na ma-prepare ko siya, nilagay ko na yan. Itinanim ko na sila one by one in every pot. Mixed garden soil lahat at nilagyan ko ng konting fertilizer, yung Yaramila. Tapos yung soil niya, siksikin nyo para at least ma-hold, para maging matibay siya, ma-hold yung plant at ma-intact yung lupa doon sa puno ng halaman. After maitanim nyo, diligin nyo siyang mabuti. Sorry talagang basain nyo siya. Kasi after a week pa kayo ulit, pwede magdilig. Ayaw ng mga banana plant na matubig sila. Ayan na sila, tapos na. Ilagay nyo sila sa shaded area. Doon sa hindi naiinitan. Siguro kung stable na sila, pwede nyo na silang tanggalin. Ilagay na sa medyo shaded area din. Pero may init. Sa totoo lang, very sensitive din ang mga banana plant. Ayaw nila ng sobrang dilig kasi magro-rot-rot sila. Tapos ayaw nila ng sobra-sobrang init din. Minsan nasusunog ang dahon nila, lalo mga banana plant na halaman. Kaya ingatan nyo na nasa shaded area sila kung pwede. Yun lang ang maganda. Okay guys, tapos na. Yan, naripat ko na. Kung talagang stable na mga banana plant nyo, pinakamagandang pwesto nila sa harap ng bahay para mag-akit sila ng swerte.
Thank you for watching and please subscribe. Thank you for subscribing. God bless everyone. Love you all. Bye.